Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ng anak mong hayop ka. Nagpakahirap ako sa Saudi para buhayin kayo, para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Tinis kong lahat ng pagpapahirap sa akin ng mga amo ko. Tapos ikaw, anong pinagagawa mo? Ha? Hindi ka na naawa. Pati mga anak mo sinasaktan mo dahil sa lintik na pagsusugal mo. Patawarin mo ako, mahal. Gusto ko lang naman makatulong sa iyo eh. Nagbabakasakali lang ako na magiging maayos ang buhay natin kapag nakaipon ako. Anong makatulong? Makakaipon? Sa pagsusugal? Nababaliw ka na. Anong may tutulong sa atin ang pagsusugal mong yan? Napakatanga mo. Ano na nangyari sa atin ngayon? Hindi ko pinupulot ang perang pinadadala ko sa inyo. Kahit pagod na ako, hindi ko magawang magpahinga dahil iniisip ko na kapag nagpahinga ako, paano ko nabubuhayin ang pamilyang ito? Melchor, ikaw may obligasyon na buhayin kami, pero inako ko ang lahat. Tapos, ganito pa ang igaganti mo sa akin. Huwag niyo akong hahawakan! Salbahe ka! At palaban pa. Yan ang gusto ko sa mga babae. Maganda at lumalaban. Ano, Melchor? Gusto mo makabayad ng utang, di ba? Wala ka nang iisiping utang sa akin kung ibibigay mo lang sa akin ang anak mo. Kahit isang gabi lang, amanos na tayo. Ang bango-bango mo, iha. Taon 2012, Laguna. Isang umaga, nag-iiyakan ang mga bata habang nagpapaalam si Remy sa kanyang mga anak. Yun ang araw ng pag-alis niya upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa hirap ng buhay at walang matinong trabaho ang kanyang asawang si Melchor, nag-apply siya bilang isang domestic helper sa Saudi. Nay, huwag po kayong umalis. Mamimiss po namin kayo. Dito na lamang po kayo sa bahay. Huwag na kayong umiyak, mga anak. Napag-usapan na natin to, di ba? Para sa inyo naman to eh. Konting tiis lang. Pero Nay, bakit hindi niyo na lang po subukan maghanap ng trabaho dito sa atin para hindi niyo na kailangan pang umalis? Balang araw maiintindihan niyo rin ako. Makakahanap ako ng trabaho dito pero hindi naman sapat ang sahod para sa atin. Doon mas malaki ang kikitain ko. Agad na lumapit si Mang Melchor kay Remy at marahang hinagkan sa pisngi ang kanyang asawa. Mag-iingat ka doon, mahal, ha? Pasensya ka na. Kung may trabaho lang sana ako, hindi mo na kailangan lumayo sa amin. Ako ang padre de pamilya. Ako dapat ang bumubuhay sa inyo, pero... Ay naku, Melchor, huwag ka naman magdrama dyan. Basta, ikaw na munang bahala sa mga bata. Yung mga bilin ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan. Sige na. Kailangan ko lang umalis. Wala pa ring tigil sa pag-iyak ang dalawa niyang anak, habang si Remy ay pinipigilan naman ang pag-agos ng kanyang mga luha habang naglalakad papunta sa nakaabang na tricycle. Nang biglang tumakbo si Nene at muling niyakap ang kanyang nanay Remy. Sinundan naman ni Melchor ang dalagita at pilit na tinatanggal ang braso na mahigpit na nakahawak sa kanyang ina. Halika na anak, kailangan nang umalis ng nanay mo. Huwag ka mag-alala, uuwi rin siya kaagad kapag nakaipon na siya ng pera. Patuloy pa rin sa paghikbi si Nene hanggang sa tuluyan ng nakaalis ang tricycle na sinasakyan ni Remy. Makalipas ang isang araw, nakarating na si Remy sa Saudi. Magkahalong takot at lungkot ang kanyang nararamdaman. Yun kasi ang unang pagkakataon na nawalay siya sa kanyang pamilya.
Mas lalong tumindi ang pangamba niya nang mapansin ang pagiging masungit ng kanyang amo at pagiging mahigpit nito sa lahat ng kanyang ginagawa. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Ilayo niyo po ako sa anumang kapahamakan. Ipapaubaya ko na po ang sarili ko at ang kapalaran ko sa inyo. Huwag niyo po akong pababayaan alang-alang sa mga anak ko. Samantala, nakatanggap naman ng text si Melchor mula kay Remy na nakarating na ang kanyang asawa sa Saudi. Hindi na ito nakatawag pa sapagkat nag-aalangan siya dahil sa takot na mapagalitan ng kanyang amo. Ay, nakarating na raw nanay ninyo. Salamat naman at ligtas siya. Oh, Henny, bakit umiiyak ka na naman? Sorry po, Tay. Hindi ko lang po talaga mapigilan ng luha ko. Huwag ka nang umiyak, ate. Naninibago lang tayo na wala na si nanay. Wala na tayong tagaluto ng baon kapag papasok sa eskwela at saka wala na ring mag-iingay sa umaga. Oo nga naman. Alarm clock pa naman natin yung tuwing umaga. Mamimiss ko rin ng sobra-sobra ang nanay ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, mga anak. Nandito naman si tatay. Lahat ng ginagawa ni nanay, simula ngayon, ako na ang gagawa. Mabuti pa'y gawin niyo na yung mga assignment ninyo at magluluto na ako, ha? Habang abala sa pag-aaral ang magkapatid, ay pasimple namang kinunan yon ng larawan ni Melchor at ipinadala sa kanyang asawang si Remy. Samantala, palihim namang tinitingnan ng babae sa kanyang cellphone at napangiti yon nang makita ang larawan ng kanyang mga anak. Maya-maya, agad niya naman itinago sa ilalim ng kanyang higaan ang hawak niyang cellphone nang bigla siyang tinawag ng kanyang amo. Sa paglipas ng mga araw, halos walang pahinga sa pagtatrabaho si Remy at kung ano ang tira-tirang pagkain ng mag-asawa niyang amo ay yun lamang ang kanyang kinakain. Halos nanginginig na ang kanyang katawan sa gutom, ngunit tinitiis niya lamang yun. Samantala, habang abala naman si Melchor sa pagsasampay ng kanyang mga nilabhang damit, napalingon siya nang biglang dumaan ang kanyang kaibigan na si Kaloy. Napakasipag mo naman, pre. Ano na? Nanay at tatay ka ngayon? Sumama ka kaya sa akin minsan para naman nalilibang ka. Hindi pwede, pre. Mahirap malulung sa ganyan. Isa pa, hindi na nga ako matapos-tapos dito sa mga gawaing bahay. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga anak namin at malilintikan ako kay misis. Takot na takot ka talaga kay Mare, no? Siya, basta kapag gusto mo, sabihan mo lang ako, ha? Tapusin mo na yan, baka mapalo ka sa puwet. Nang makaalis si Kaloy, pinagpatuloy naman ni Melchor ang kanyang ginagawa. Pagkatapos niya magsampay, ay maglilinis pa siya ng buong bahay habang nagluluto ng tanghalian. Matapos ang mga gawain ay ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod, sabay umupo sa kanilang pahabang upuan sa sala. Napabuntong hininga na lamang yun, sabay iniisip kung ganun na lamang ba ang kanyang magiging buhay habang panahon. Makalipas ang 1 buwan, natanggap na ni Melchor ang padalang pera ni Remy. Habang nasa eskwela pa ang kanyang mga anak, ay pumunta na muna ang lalaki sa palengke para mamili ng kanilang kailangan, lalong-lalo na ng mga bata. Pagbaba ng tricycle ay napansin niya ang ilan sa mga kapitbahay nilang nagkukumpulan at nakatingin sa kanyang mga pinamili. Ay, tingnan mo nga naman. Baliktad na talaga ang panahon ngayon. Paano ba naman? Napakabatugan. Hindi man lang makahanap na matinong trabaho. Kaya ayun, yung asawa nagsasakripisyo magtrabaho para buhayin ang kanyang pamilya. Kaya nga, nag-aantay na lamang ng padala ng asawa. Hay nako, kung ako sa asawa niyan, isusoli ko talaga yan sa nanay niya. Nanliit sa sarili si Melchor dahil sa kanyang mga narinig.
Tiningnan niya na lamang ng masama ang mga babae na nag-uumpukan. Isa-isa yung yumuko at pumasok na lamang sa kani-kanilang mga bahay. Ay nako, wala na talagang ginawa kundi ang pakialaman ng buhay na may buhay. Ay. Maraming beses ding sinubukan ni Melchor na maghanap ng trabaho, ngunit hindi nga lamang siya pinapalad. Minsan naman niyang sinubukan na mag-apply bilang construction worker, ngunit hindi kinaya ng kanyang resistensya ang init at pagod. Kaya naman sa loob ng mahabang panahon ay tinutulungan niya na lamang ang kanyang asawa sa paglalaba, at minsan ay naglalako sila ng ulam at kakanin sa labas ng isang pabrika. Kinabukasan, pasipol-sipol na dumaan si Kaloy sa bahay ni Melchor at ipinakita sa kaibigan ang mga pinamili niyang gamit. Ang dami niyan, pre. Mukhang pumaldo ka yata. Hindi lang pumaldo, pre. Paldong-paldo. Isipin mo, naglilibang lang ako, nagkakapera pa. Kita mo to? Lahat ng to nabili ko dahil sa pinanalunan ko sa sugal. Huwag ka maingay, ha. Ang totoo, sa sugal ko binubuhay ang pamilya ko. Naipagpatayo ko na nga na maliit na tindahan si misis eh. Kaya kung ako sa iyo, pre, subukan mo rin. Sa susunod na araw, sumama ka sa akin. Hindi naman araw-araw suswertehin ka, pre. Sa una lang yan. Marami nang nasira ang buhay ng dahil sa sugal, kaya di ko yan susubukan. Ay, subukan mo muna bago ka magsalita ng ganyan, pre. Kahit isang beses lang. Kita mo naman, oh, tiba-tiba ako, oh. Ikaw kasi masyado kang takot, eh. Hindi mo pa nga sinusubukan, umaayaw ka na. Paano mo malalaman? Sige, uuwi na ako, ha? Mula nung araw na yon, halos araw-araw dinadaanan ni Kaloy si Melchor at ipinapakita ang perang napapanalunan niya. Kung minsan ay inaabutan niya pa yon ng balato. Hanggang isang araw, 5,000 na lamang ang natira sa pinadala ng asawa ni Melchor at nasisiguro niya na hindi yun magkakasya hanggang sa susunod na padala ni Remy. Ay, ano kaya kung subukan ko yung sinasabi ni paring Kaloy? Kahit isang beses lang. Kapag nanalo ako ng malaki, magtatayo ako ng negosyo at pauuwing ko ng asawa ko. Hindi niya na kailangan pa magtrabaho sa ibang bansa. Kaya lang, paano kung matalo ko? Sa susunod na nga lang na padala niya para sigurado kung kakapusin ay mangungutang na lang muna ako sa tindahan. Nung sumunod na araw, tumawag si Remy kay Melchor. Mahal, hello? Kumusta kayo dyan ng mga bata? Ayos lang kami, mahal. Ikaw, kumusta ka dyan? Kumakain ka ba sa tamang oras? Nasa eskwela pa yung mga bata. Sayang naman. Miss na miss ka na nung mga yun. Hayaan mo na. Sabihin mo na lamang na tumawag ako. Sabihin mo na miss ko na rin sila, ha? Eh, siya nga pala, mahal. Bukas magpapadala ako ng pera na panggastos nyo dyan. Kung sobra ay ibili mo ng mga materyales para paunti-unti ay maipapaayos na natin ang bahay. Ikaw nang bahalang mag-budget, ha? Eh, sige, mahal. Oo, akong bahala. Sisiguruhin ko na hindi masasayang ang pinaghirapan mo dyan. Okay, mahal. Sige na. Ibababa ko na muna. Tinatawag na naman ako ni Madam. Pakisabi na lang sa mga bata, ha? Sige na. Mag-iingat kayo dyan. I love you. Naawa si Melchor sa kanyang asawa nang marinig nito na pinagagalitan yon ng kanyang amo. Mas lalong nadagdagan ang kagustuhan niyang makauwi si Remy kapag sinuwerte siya sa kanyang pinaplano. Kinahapunan. Pre, pwede ba akong sumama sa iyo bukas? Ayos, sa wakas. Nabago ko rin ang isip mo, pre. Sige ba, diskarte lang ang labanan dito. Bukas dadaanan kita, ha? Kinabukasan, maagang nag-asikaso si Melchor sa mga gawaing bahay. Maya't maya rin siyang tumitingin sa kanyang cellphone para tingnan kung pumasok na ang pinadalang pera ng kanyang asawa. Masayang-masaya yun na nagpasalamat kay Remy at agad na umalis para mag-grocery. Nagtabi rin siya ng perang pambaon ng mga bata.
Bandang 3:00 ng hapon, dinaanan siya ni Kaloy at agad na rin silang umalis. Gamit ang tira ng pinadalang pera ni Remy na pambilisanan ng mga materyales, yun ang pinampuhunan ni Melchor sa sugal. Kapag sinuwerte ako, mas maraming materyales na mabibili ko para sa pagpapaayos ng bahay namin. Si Melchor ang pinaupo ni Kaloy para lumaban at siya naman ay nagmamasid lamang muna para matuto yung dumiskarte. Napasuntok sa mesa si Kaloy nang sunod-sunod na nanalo si Melchor at naghiyawan na ang mga nanonood. Yun! Kapag sinuwerte ka nga naman talaga, oh! Sabi ko na sa'yo, pre, kung sa trabaho mailap ang swerte sa'yo, pues dito sa sugal, easy-easy lang yan. Yung 5,000 ko, pre, naging 20,000. Grabe! Salamat! Ang galing mo! Ganun talaga kadaling kumita dito ng pera, pre. Oh, paano ba yan? Mukhang kailangan natin mag-celebrate sa pagkapanalo mo. Tagay tayo mamaya, ha? Salamat, pare. O ito, 2,000 balato ko sa'yo. Salamat talaga, ha? Sana nun pa ako nakinig sa'yo. Hindi na sana umalis pa si Mrs. Ay, ayos lang yun. Dahil panigurado kung nandito siya, malamang hindi ka pinayagan. Alam mo naman yun. Ano, tama ako, di ba? Umuwi na rin agad ang dalawa at namili sa bayan. Nag-uwi ng masarap na ulam si Melchor, kaya tuwang-tuwa ang kanyang mga anak. Pagkatapos nilang kumain ay sakto namang dumating si Kaloy. O ano, pre, tagay tayo? Kahit isang bote lang. Ise-celebrate lang natin ang pagkapanalo mo. Panalo? San po kayo nanalo, tay? Ay, wala anak. Nagbibiro lang si paring Kaloy. Hindi ba, pare? Ay, ibig kong sabihin, panalo ang tatay mo, nene. Maswerte kasi siya sa nanay niyo, eh. Oo naman. Sige na, mga anak. Mag-iinom lang kami ni Tiyo Kaloy ninyo. Sige po, tatay. Kami na lang po magliligpit ng mga to. Basta wag lang po kayong magpapakalaseng, ha? Siyempre naman, anak. Isang bote lang, pagkatapos matutulog na si tatay. Nag-inuman sa may balkonahe ng bahay sina Melchor at Kaloy habang masayang-masaya sa kanilang pagkukwentuhan. Muntik ka na madulas kanina, pare. Kinabahan tuloy ako. Hindi pwedeng malaman ni Dodong at ni Nene ang tungkol sa pagsusugal ko. Mayayari ako. Sigurado ako magsusumbong ang mga yan kay Remy. Pasensya ka na, pare. Huwag ka mag-alala. Ngayong alam ko na, mag-iingat na ako sa susunod. Ay, ano? Sasama ka ba ulit sa akin bukas? Oo naman, pare. Magtatabi ulit ako ng perang pantaya. Yung 10,000 naman, ibibili ko na ng mga materyales dito sa bahay. Kinabukasan, maagang umalis si Melchor at namili ng materyales. Agad niya namang kinuhanan ng larawan ang mga yun at ipinadala kay Remy. Ganito palang pakiramdam kapag nanalo ng malaki. Nangangati na naman tong mga palad ko. Siguro, suswertehin ulit kami mamaya. Kapag nagtuloy-tuloy ang panalo ko, pwede ko nang pauwiin si Mrs. Mula noon, araw-araw nang sumasama si Melchor sa kanyang kaibigan. May mga pagkakataon pa na si Melchor na mismo ang nagyayaya kay Kaloy na magsugal. Halos sunod-sunod rin ang kanyang pagkapanalo, kaya naman mas lalo siyang naeengganyo. Hanggang sa palaki na ng palaki ang ipinupusta ni Melchor sa pagsusugal. May mga pagkakataon na nangungutang pa yun para lamang meron siyang ipantaya. Lintik, minamalas yata ako ngayon, Talo na naman. Oh, ano, pre? May pantaya ka pa? Mukhang malaki-laki ng talo mo ngayon, Kaya nga, pare, pwede bang pairamin mo muna ako? Uwi na tayo, pare. Mahirap na, baka matalo ka pa ulit. Huwag mo na munang pilitin at mukhang malas ka ngayon. Bawi na lang tayo bukas. Pairamin kita. Hindi, pre, kailangan ko makabawi ngayon. Sige na, perm na, kahit 2,000 lang. Ibabalik ko naman yan, Kapag natalo ko, di sa pagpapadala na lang ni Mrs. ko babayaran. Ay, yan. Ipanalo mo yan, pre, Walang nagawa si Kaloy kundi pahiramin na lamang ang kanyang kaibigan. Kahit anong pagpipigil nito sa lalaki ay hindi na ito maawat sa kagustuhan na makabawi.
Napailing-iling na lamang si Kaloy sa inaasta ni Melchor. Hindi niya akalain na mas malala pa pala yun sa kanya. Kinahapunan, mainit ang ulo ni Melchor na umuwi sa bahay. Sinalubong pa ito ng kanyang mga anak na mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. Tay, buti naman po, umuwi na kayo. San po ba kayo galing? Kanina pa po kami naghihintay sa inyo ni Dodong eh. Gutom na po kasi kami, wala pa pong ulam. Wala na rin pong lulutuin sa ref. Bumili po... Lintik! Malalaki na kayo, pati pagkain nyo, aaasa nyo pa sa akin? Wala naman po kasi kayong iniwang pera sa amin eh. Kaya hindi po ako nakabili ng lulutuin. Ba't sumasagot ka pa talaga? O yan, bumili kang sardinas. Po? Sardinas? Bakit? Nagre-reklamo ka? Umayos ka, nene, ha? Baka sa'yo ko ibuhos ang init ng ulo ko. Ang bihirang buhay to. Yan lang ang pera ko, kaya kung ayaw nyo mag-ulam ng sardinas, huwag kayong kumain. Pero, nasaan na po yung pinapadala ni nanay? Ang dami mo naman tanong. Ang sabi ko, bumili ka ng sardinas, di ba? Opo. Sige po, bibili na po ako. Sumunod naman si Dodong sa kanyang ate na punong-puno ng pagtataka sa inaasal ng kanilang ama. Ate, sandali! Sasama ako! Ano ba nangyayari kay tatay? At saka, bakit parang ang init ng ulo niya? Nag-away kaya sila ni nanay? Hindi ako sigurado. Ang ipinagtataka ko lang kung saan siya pumupunta at bakit wala na siyang pera. Ay, hindi bale. Sardinas na muna tayo. Gutom na rin ako eh. Ako rin, ate. Tawagan kaya natin si nanay. Oo nga, tama ka. Ay, nakakamiss si nanay, no? Pagkatapos bumili, ay umuwi na ang dalawa at agad naman nang naghain si Nene. Dong, tawagin mo si tatay. Sabihin mo kakain na tayo. Tay, kakain na po tayo. Sige na, mauna na kayo kumain. Wala pa akong gana. Kakain na lamang ako kapag nakaramdam ako ng gutom. Tumango na lamang si Dodong at bumalik na sa kusina. Kahit gutom na ay nagtira pa rin sila ng ulam para sa kanilang tatay Melchor na noon ay nakatulog na sa may upuan sa sala. Araw ng Sabado, walang pasok noon si Nene. Habang naglalaba ito sa labas ng bahay, dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng asawa ni Kaloy at ang kaibigan nito. Doon lamang nalaman ng dalagita na nalulung na pala sa bisyo ang kanyang ama. Nabahala siya na baka pati perang pinagpapaguran ng kanyang ina ay winawaldas lamang ng kanilang tatay Melchor. Kailangan malaman ni nanay yung pinagagagawa ni tatay. Kailangan ko siya makausap. Kaya pala madalas mainit ang ulo ni tatay dahil palaging talo sa sugal. At kaya pala hindi pa nasisimula ng pagpapaayos ng bahay. Nakatenga lamang ang mga materyales dito. Ay, paano kaya to? Siguradong magagalit si nanay. Pagkatapos maglaba ni Nene ay palihim niyang kinuha ang cellphone na nakapatong sa lamesa. Sakto namang kasasagot lamang ni Remy ng tawag ng anak nang magising si Melchor at nakita ang dalaga. Nagmamadaling bumangon at inagaw nito ang cellphone kay Nene. Sinong tinatawagan mo? Ako na magsasabi sa nanay mo. Ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Ano po? Mangungumusta lang po sana ako at namimiss ko lang po makipagkwentuhan kay nanay. Busy ang nanay mo kaya wag mo siyang istorbohin. Kabilin-bilinan niya na hintayin na lamang natin ang tawag niya. Ilang oras pa ay tumawag na si Remy at agad na sinagot yun ni Melchor. Hindi man lamang sila binigyan ng pagkakataon na makausap ang kanilang ina. Rinig na rinig din ng dalawa ang mga kasinungalingan ng kanilang ama. Sige na mahal, ibababa ko na to at may gagawin pa ako, ha? Mag-iingat ka palagi. Miss na miss ka na namin ng mga anak mo. I love you. Tay, sandali. Pwede pong pakausap kay... Bakit ba kating-katik ang makausap ang nanay mo? Tay, ano po kasi... Ano?
Tay, bakit po kayo nagsisinungaling kay nanay? Hindi pa nga po ninyo nasisimulan ng pagpapaayos ng bahay tapos sasabihin nyo maganda na ang bahay at malapit ng matapos. Siguro nga po totoo yung narinig ko. Nagsusugal na rin kayo. Isinusugal niyo po ba yung pera na pinapadala ni nanay kaya lagi kayong umaalis? Kaya itikom mo yung bibig mo, ha? Wag na wag ka magkakamali na magsumbong sa nanay mo. Ginagawa ko naman to para sa kanya at para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, sinisiguro ko na dito ko mababagong buhay natin. Alam mo ba, kapag nanalo ko, pauwiin ko na nanay mo. Makakabili tayo ng mas malaking bahay at kahit ano mabibili nyo na ni Dodong. Para sa amin? Bakit, Tay? Anong maganda may dudulot ng pagsusugal ninyo? Sa tingin nyo po, may aahon tayo niyan sa hirap. Mas lalo lamang tayong lulubog niyan. Tayo naman pinaghihirapan ni nanay ang perang pinapadala niya sa atin, kaya sana naman... Anong karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo na anak lang kita. Binabalaan kita, nene. Kung ayaw mo masira ang pamilya natin, wag na wag kang magkakamali magsumbong sa nanay mo. Naintindihan mo? Aray ko, Tay. Opo, hindi po ako magsusumbong. Ate, Tay, ano pa nangyayari? Wala, Dodong. Halika na, gawin na natin yung assignment mo. Parang takot na takot ka, ate. Sigurado ka bang okay ka lang? Napagalitan ka ba ni tatay? Okay lang ako. May pinag-usapan lang kami ni tatay tungkol kay nanay. Makalipas ang 1 taon, hindi na mapigilan ni Remy na mag-usisa dahil sa mayat-mayang paghingi ng pera ni Melchor. Ang palaging dahilan noon ay may mga dapat pang bilhin sa pagpapaayos ng bahay. Para hindi naman maghinala ang asawa, kinunan ng larawan ni Melchor ang pinapagawang bahay ni Kaloy at ipinadala yon sa kanyang asawa. Natanggap mo na ba, mahal, yung pinadala kong picture? Ayan. Malapit na matapos yung pinapaayos nating bahay. Oo, mahal. Nakita ko na. Salamat, ha. Nakakatuwa at nakakatanggal pagod din. Unti-unti na nating natutupad ang mga pangarap natin. Yung bahay at sariling kwarto ng mga anak natin. Yung mga bata, kumusta? Hindi ko na sila nakakausap. Pakisabi na lang na miss ko na sila, ha? Sige, mahal. Sasabihin ko na lang sa kanila. Pasensya na at busy sila palagi sa school, eh. Ang daming project. Sa dami ng ginagawa, madalas nasa kaklase nila at maaga rin sila matulog sa gabi. Kapag tumatawag ka, ayaw ko nang gisingin at pagod na pagod talaga sila. Paniwalang-paniwala naman si Remy sa mga larawan at sinasabi ng kanyang asawa na si Melchor. Makalipas ang mahigit 1 taon, tapos na ang kontrata ni Remy. Kaya naisipan nitong umuwi at magbakasyon. Hindi niya ipinaalam sa asawa ang kanyang plano para sorpresahin ito at ang kanilang mga anak. Matutuwa ang mga bata. Miss na miss ko na sila. Ano kaya ang magiging reaksyon nila pagdating ko? Dahil hindi niya ipinaalam sa kanyang pamilya, kaya walang sumundo sa kanya sa airport. Nagtaksi na lamang yun papauwi. Habang papalapit na ang babae sa kanilang bahay, ay hindi niya mapigilang kabahan. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Hindi ko alam kung excited lang ba akong makita ang pamilya ko o dahil sa miss na miss ko na talaga sila. Nang makababa ang babae sa taksing sinakyan, nagulat siya sa kanyang nadatnan. Teka, bakit ganito? Bakit parang ibang-ibang itsura sa mga pinapadala sa akin ni Melchor? Tsaka nung umalis ako, ganito na ang itsura ng bahay namin. Parang walang nagbago. Nanlumo si Remy sa kanyang nakita, kaya naman dali-dali siyang pumasok sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata nang madatnan na kumakain ang kanyang mga anak. Nang mabaling ang kanyang paningin sa ulam ng mga bata, ay halos mapahagulhol siya. Bigla namang tumayo ang dalawa at mahigpit na yumakap sa kanilang nanay Remy. Nanay, miss na miss ka na namin, Nay. Buti na lang po, umuwi na kayo. Mga anak ko, na-miss ko rin kayo. Teka, bakit tuyo lang ang inuulam ninyo? Nasaan ba ang tatay ninyo?
Wala pa po kasing ulam eh. Hindi pa po umuwi si tatay. Nagugutom na daw po si Dodong kaya ito na lamang po ang nakita kong pwede namin ulamin. Bakit? Wala bang iniwang pera ang tatay nyo? Nagpapadala ako para may pagkain kayo. At bakit ganito itong bahay natin? Akala ko tapos na to. Nagsisinungaling po si tatay. Tinitipid niya po kami dahil inuubos niya po ang pera sa pagsusugal. Ibang-iba na po si tatay ngayon, Nay. Lagi po siyang galit at minsan po... Sinasaktan ba kayo ng tatay ninyo? Ano? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Huwag kayong matakot. Opo, Nay. Kasi lagi pong mainit ang ulo niya kapag natatalo siya sa sugal. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang ito. Sobra-sobrang ginagawa kong pagsasakripisyo tapos ito ang gagawin niya. Patawarin niyo ako mga anak. Hindi ko alam. Niyakap na lamang ni Remy ang mga bata at hindi niya mapigilang mapahagulhol dahil sa pagkadismaya at galit. Inutusan niya naman si Dodong na bumili ng pritong manok para makakain ang mga yon na maayos. Nang makabili ay pinagsaluhan nila yon. Halos madurog ang puso niya na makita kung gaano kasabik ang mga bata sa pagkain na tila ba gutom na gutom ang dalawa niyang anak. Hanggang sa sumapit na ang gabi, hindi pa rin umuuwi si Melchor. Nakatulog na sina Nene at Dodong habang si Remy naman ay matyagang naghihintay sa pagdating ng kanyang asawa. Palakad-lakad at nakakuyom ang kanyang mga kamao sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, pasuray-suray na naglalakad ang lalaki habang papasok sa kanilang bahay. Nahimasmasan yon sa kalasingan nang makita ang kanyang asawa. Remy, mahal ko? Ikaw ba yan? Teka, kailan ka pa dumating? Napakaganda mo't bitawan mo ako. Ikaw, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? At lasing na lasing ka pa talaga. Pasensya na, mahal. Kasi, birthday kasi ni Pareng Kaloy. Nagkasiyahan lang naman kami. Minsan na naman ako mag-inom. Napaksinungaling mo. Hindi ko akalain na ganito madadatnan ko pag uwi. Akala ko ba matatapos ng bahay? May sarili ng kwarto ang mga anak natin. Pero bakit ganito? Anong ginawa mo sa perang pinaghirapan ko? Magpapaliwanag ako, mahal. Kasi... Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ng anak mong hayop ka. Nagpakahirap ako sa Saudi para buhayin kayo, para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Tinis ko lahat ng pagpapahirap sa akin ng mga amo ko. Tapos ikaw, anong pinaggagawa mo? Ha? Hindi ka na naawa. Pati mga anak mo sinasaktan mo dahil sa lintik na pagsusugal mo. Patawarin mo ako, mahal. Gusto ko lang naman makatulong sa iyo eh. Nagbabaka sakali lang ako na magiging maayos ang buhay natin kapag nakaipon ako. Anong makatulong? Makakaipon? Sa pagsusugal? Nababaliw ka na. Anong may tutulong sa atin ang pagsusugal mong yan? Napakatanga mo. Ano na nangyari sa atin ngayon? Hindi ko pinupulot ang perang pinadadala ko sa inyo. Kahit pagod na ako, hindi ko magawang magpahinga dahil iniisip ko na kapag nagpahinga ako, paano ko nabubuhayin ang pamilyang ito? Melchor, ikaw may obligasyon na buhayin kami, pero inako ko ang lahat. Tapos, ganito pa ang igaganti mo sa akin. Aba, ang galing mo rin no? Porke ikaw may trabaho, susumbatan mo na ako? Bakit ikaw naman na may kagustuhan na magtrabaho sa ibang bansa? Pinilit ba kita? Kaya wag mo ipamukha sa akin na wala akong kwentang asawa. Bakit? Totoo naman Wala kang kwenta. Wala kang mayambag sa pamilyang ito eh. Simpleng pag-aalaga lang sa mga anak mo, hindi mo pa magawa. Naggising ang dalawang bata dahil sa pagtatalo ng kanilang mga magulang. Muntikan pang mauwi sa sakitan ang kanilang pag-aaway. Walang nagawa ang dalawang anak kundi ang umiyak habang patuloy sa pagtatalo ang kanilang nanay at tatay. Kinaumagahan, nag-alsabalutan ang mag-iina.
Walang nagawa si Melchor para pigilan ang kanyang asawa. Uuwi sila sa probinsya kung saan nakatira ang nanay nito. Nasa Siquijor at mag-isa na lamang doon mula nung nag-asawa si Remy. Mahal, patawarin mo na ako. Huwag niyo akong iwan. Pangako, magbabago na ako. Ayusin natin to. Mahal, pakinggan mo naman ako. Bakit ako makikinig sa mga kasinungalingan mo? Wala na tayong dapat pag-usapan. Halina kayong mga anak. Makalipas ang isang araw, nagulat na lamang ang matanda nang makita ang paparating na si Remy at ang mga anak nito na sina Nene at Dodong. Binitawan niya ang hawak niyang walis at sinalubong ang mag-iina. Nako, ang mga apo ko, ang lalaki nyo na. Agad naman nagmano ang mga yon sa kanilang lola. Salamat, kaawaan kayo ng Diyos. Maiba ko, ano nangyari at biglaan yata ang pag-uwi ninyo? Hindi ba't may pasok kayo? Bakit? Nagkaproblema ho kami ni Melchor, Nay. Mas makabubuti ho kung dito na lamang muna kami. Dahil sa kapangyarihang taglay ni Lola Edna, nararamdaman niya na may mabigat na pinagdaraanan ang kanyang anak. Isang manggagamot ang matanda at marunong din mambarang. Ngunit mas tinuon niya ang oras sa pagtulong at panggagamot. Nang maikwento ng mag-iina ang nangyari ay hindi naman maiwasang magalit ni Lola Edna. Sinasabi ko na nga ba, tama ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Simula pa lang ay ayaw ko na kay Melchor. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo ba parusahan natin ang lalaking yon para magtanda? Aba't hindi na siya nahiya. Huwag na ho, Nay. Gusto ko lamang magpalipas ng galit. Baka sakaling magbago pa si Melchor. Hindi pa naman huli ang lahat. Gusto ko lamang na madala siya at pagsisihan niya ang kalokohang ginawa niya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Remy? Kapag pinatawad mo pa yung asawa mo, mas lalo lamang lalaki ang ulo niyan. Ikaw din, pagsisisihan mo ang pangalawang pagkakataon na ibibigay mo sa walang kwenta mong asawa. Batid ni Remy ang tinutukoy ni Lola Edna, kaya nakiusap ito sa ina na siya na lamang ang bahala sa kanyang asawa. Ayaw naman nitong mapahamak ang lalaki dahil masasaktan ang kanyang mga anak. Napapailing-iling na lamang ang babae dahil bago pa sila pumunta doon ay naiisip niya na ganoon ang magiging reaksyon ng matanda. Nay, pwede bang huwag na lang po muna natin siyang pag-usapan? Gulong-gulo pa po ang utak ko. Gusto ko po munang ipahinga ang isip ko, Nay. Ay siya, sige anak. Magpahinga ka muna. Sandali lamang at magluluto ako. Salamat naman sa Diyos at nakita ko ulit itong mga mahal ko nga po. Makalipas ang 2 araw, nagulat si Remy nang biglang dumating si Melchor sa bahay ni Lola Edna. Galit na galit namang sinalubong yon ng matanda. Anong ginagawa mo dito, batugang lalaki na sugarol at saksakan ng sinungaling, ha? Gusto mo yatang makatikim ng bagong hasa na karit eh. Ano? Ang lakas ng loob mo na magpakita pa dito. Ang kapal-kapal. Nay, kalma. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Bakit ka ba sumunod dito? Remy, mahal, patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Hindi ko kaya na mawala kayo ng mga anak ko. Umuwi na tayo, pakiusap. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kaya mabuhay na... Hindi ko kaya mabuhay na wala kayo. Ano ka mo? Mahal? Naririnig mo bang sarili mo? Kung mahal mo ang pamilya mo, sana inisip mo kami bago ka gumawa ng kalokohan. Kaya umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan. Hindi na kami babalik sa'yo. Remy, makinig ka naman sa akin. Nene, Dodong, mga anak, patawarin niyo na si tatay. Isinara nila ang tarangkahan at hindi man lamang pinapasok ang lalaki.
Remy, hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo ako pinapatawad at hindi ko kayo kasama pabalik. Sige na, mahal, umuwi na tayo. Please, nagmamakaawa ako sa inyo. Magbabago na ako. Makalipas ang ilang oras, nanatili roon si Melchor na nagmamakaawa. Hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan at basang-basa na ang lalaki. Nanay, kawawa naman po si tatay. Baka po magkasakit siya. Parang nadurog ang puso ni Remy nang makita ang kalagayan ni Melchor. Kaya pinapasok niya na ito sa loob ng bahay at binigyan ng pamalit na damit. Ilang oras lang at nagsimulang umubo ang lalaki. Inaapoy na yon ng lagnat. Dahil sa naging sitwasyon ni Melchor at sa patuloy na paghingi nito ng tawad sa asawa, nagawa siyang patawarin ni Remy. Sa katunayan, sumama na sila pabalik sa Maynila. Bago sila umalis, kinausap muna ni Lola Edna ang kanyang anak. Binabalaan kita, Remy. Sana'y hindi mo pagsisihan ang iyong desisyon. Minsan nang nagkamali si Melchor, hindi ka ba nadadala? Mauulit at mauulit lang ang kawalang hiyaan ng asawa mong yan. Hindi kita pinalaki para maging tanga. Ay, ewan ko sa iyo. Mula noon hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo mo. Ngunit saksakan ka ng katangahan pagdating sa pag-ibig. Nay, sana naman po ay maintindihan niyo ko. Ama pa rin po siya ng mga anak ko. Tama naman po ang mga bata. Isa pa, mukhang seryoso naman na siya sa mga pangako niya sa aming mag-iina. Ay, sana nga. Dahil sa susunod na gumawa pa siya ng kalokohan, patawarin ako ng Diyos pero baka kung ano nang magawa ko sa kanya. Makalipas ang isang linggo, simula nang makabalik sina Remy sa Maynila ay nakita niya ang pagbabago ng kanyang asawang si Melchor. Kaya napanatag ang kanyang kalooban at nagdesisyon na bumalik ulit sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Salamat naman, Melchor, at tinupad mo ang mga pangako mo. Sana magtuloy-tuloy ng pagbabago mong yan. At sana, kahit wala ako, ipagpatuloy mo kung anong nasimulan mo ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin, mahal? Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin na babalik ka ulit sa Saudi. Oo, kailangan kong bumalik. 2 taon lang naman. Magsisimula ulit tayo. Kailangan natin makabangon muli. Kung hindi sana kalimutan na nga natin ang nakaraan. Nalulungkot lamang ako tuwing naiisip ko ang nangyari sa atin. Kaya nakikiusap ako sa iyo na sana naman ay tulungan mo na ako na ibangon ang pamilyang ito. Hindi ko ito kayang mag-isa. Pangako, mahal, hindi na ako gagawa ng anumang ikasisira ng pamilya natin. Pinagsisisihan ko na yon. Lingid sa kaalaman ni Remy, palabas lamang pala ang lahat ng ipinakikita ng kanyang asawa. Marami siyang pinagkakautangan noong mga panahon na yon, kaya kailangan niyang makagawa ng paraan para makapagbayad. Kaya sa kaloob-looban nito ay masayang-masaya siya na malaman na babalik pa sa ibang bansa ang kanyang asawa. Makalipas ang 1 buwan, dahil sa nakampante na si Remy sa pinakikitang ugali ng kanyang asawa, ay nagdesisyon na itong bumalik sa Saudi. Tinawagan niya ang kanyang ina at ipinaalam ang kanyang desisyon. Ano? Babalik ka pa sa abroad? Hindi ka pa ba nadala, Remy? Talagang iiwanan mo na naman ang mga anak mo sa walang kwenta mong asawa? Ay, hindi na talaga kita maintindihan. Nay naman, nangako si Melchor na aalagaan niya na ang mga bata at nagbago na po ang asawa ko. Magtiwala po kayo sa akin, alam ko po ang ginagawa ko. Napabuntong hininga na lamang si Lola Edna. Hindi naman siya pinakikinggan ni Remy kaya hinayaan na lamang ng matanda ang kanyang anak sa mga desisyon nito. Makalipas ang ilang buwan, nang makaalis ang babae, ay bumalik sa dating gawain si Melchor, na labis namang ikinabahala ng kanyang mga anak, lalo na si Nene.
Tay, saan po kayo galing? Nagsusugal na naman po ba kayo? Akala ko po, magbabago na kayo. Bakit po? Itiko mo nga yung bibig mo at hindi ko na naman nagugustuhan yung mga pinagsasabi mo. Ano bang pakailan mo? Ay, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Ay, teka sandali. Huwag ka magkakamali na magsumbong sa nanay mo, ha? Malilintikan ka sa akin. Dali na, yung kape ko. Bilis! Bagal! Mas lalong naging mainitin ang ulo ng lalaki at madalas na pinagbubuntunan nito ng galit ang kanyang mga anak. Kagaya ng dati, madalas itong matalo sa sugal at mas lalong nadagdagan ang kanyang problema nang ginigipit na siya ng kanyang pinagkakautangan. Dahil sa mga nangyari, naging sigurista na rin si Remy kaya hindi niya na rin buwan-buwan pinapadalhan si Melchor at limitado na lamang ang kanyang ibinibigay. Labis yung ikinainis ng lalaki dahil nagkapatong-patong na ang kanyang utang. Nagpapalista na rin lamang sa tindahan sina Nene at Dodong kapag wala silang makain at direkta na yung binabayaran ni Remy buwan-buwan. Lintik na buhay to. Akala ko pa naman mapapasarap ang buhay ko kapag bumalik ulit sa abroad yung Remy na yun. Saan ako kukuha ng pambayad sa mga utang ko? Kung bakit ba naman kasi palagi na lang akong minamalas eh. Buisit talaga. Kinausap ni Melchor si Kaloy para tulungan siya na makahanap ng bagong mauutangan para makabawi siya sa mga naipatalo niya. Sinamahan naman ni Kaloy ang kaibigan sa kanyang tinuturing na boss na si Ramon. Dahil sa kaibigan siya ni Kaloy ay hindi nag-atubili na pautangin ng lalaki hanggang sa nabaon na naman siya sa utang at hindi niya na rin yun magawang bayaran. Asa na ba yung kaibigan mo, Kaloy? Hindi na nagpapakita sa akin Abay, paano na yung inutang niya? Hindi pwedeng hindi niya ako bayaran. Malaki-laki na rin na nakuha niya sa akin. Ano, ganun na lang ba yun? Huwag po kayo mag-alala, boss. Sasabihan ko po si paring Melchor. Abay, dapat lang. Kilala mo ko, Kaloy. Alam mo kung paano ako magalit at kung ano ang kaya kong gawin. Napilitang magtago si Melchor dahil wala pa rin siyang pambayad kay Boss Ramon. Hanggang sa matunton at sapilitang kinuha siya ng mga tauhan nito. Boss, pangako babayaran kita. Bigyan mo lamang ako ng sapat na panahon. Abay, matagal na panahon na yung binigay ko sa iyong palugit, pero mukhang pinapaasa mo lamang ako. Baka hindi mo alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Kaya kitang ipakulong o kaya naman ay patayin ng walang kahirap-hirap. Ayaw na ayaw ko pa naman sa lahat ay yung sinungaling at yung ginagago ko. Boss, maawa po kayo sa akin. Gumagawa naman po ako ng paraan para makabayad sa inyo. Bigyan niyo lang po ako ng 1 linggo. Pangako, babayaran ko kayo. Makalipas ang 1 linggo, takot at kinakabahan si Melchor dahil wala pa rin siyang makuhang pera na ipambabayad kay Ramon. Pinuntahan siyang muli nito kasama ang ilang kalalakihan. Ipinagulpi siya ng lalaki. Boss, parang awa niyo na. Bigyan niyo pa ako kahit 2 araw na lang. Nakikiusap ako. Lintik ka, Melchor. Ilang araw at linggo nang binigay kong palugit sa'yo tapos sumihirit ka pa? Habang nagmamakaawa, biglang nabaling ang tingin ni Boss Ramon kay Nene na noon ay takot na takot. Napalitan ng ngiti ang mukha ni Ramon na kanina lamang ay nag-aapoy sa galit. Dahan-dahan nitong nilapitan ang dalaga at hinawakan sa muka. Huwag niyo akong hawakan! Salbahe ka! At palaban pa. Yan ang gusto ko sa mga babae. Maganda at lumalaban. Ano, Melchor? Gusto mo makabayad ng utang, di ba? Wala ka nang iisiping utang sa akin kung ibibigay mo lang sa akin ang anak mo. Kahit 1 gabi lang, amanos na tayo. Ang bango-bango mo, iha. Anak, pwede bang sumama ka muna sa kanya? Tulungan mo naman si tatayo.
Ayoko pa mamatay. Tay, bakit ako sasama sa kanila? Anong gagawin nila sa akin? Huwag ka na maraming tanong, sumama ka na lang. Boss, ibalik niyo sana ng ligtas ang anak ko. Yan! Madali ka naman palang kausap eh. Tara na, bitbitin niyo na yung hapunan ko. Hoy Melchor, umayos ka ha. Ang usapan ay usapan, kaya huwag kang gagawa ng hindi ko magugustuhan. Atin-atin lamang to. Naintindihan mo? Opo, boss. Sa pilitang isinama si Nene ni Boss Ramon. Pilit namang inaawat ni Dodong ang mga lalaking bumitbit kay Nene, ngunit nasaktan lamang ito nang itulak ng isa sa mga yun. Bitiwan niyo ako! Tay, tulong! Tulungan niyo po ako! Maawa po kayo sa akin! Tay! Saan niyo ako dadalhin? Tay! Tulong! Ate! Saan niyo dadalhin ang ate ko? Tay, tulungan natin si ate! Hayaan niyo na lang po bang kapatid ko na kunin ang mga lalaking yon? Siya bang ipinambayad niyo sa utang ninyo? Ang sama-sama ninyo! Ate! Wala nang nagawa pa si Dodong para iligtas ang kanyang kapatid. Tumigil ka na, Dodong. Wala na akong magagawa kundi ang sundin ang kagustuhan ni Boss Ramon. Kita mo naman kung gaano karami ang mga yon, tapos may mga baril pa. Kapag nanlaban pa tayo, tiyak na mapapahamak lamang tayo. Hindi naman nila papatayin ang ate mo eh. Makakauwi pa rin yun dito. Isusumbong ko kayo kay nanay. Wala kayong kwentang ama. Kinasusuklaban ko kayo. Nung mga oras na yon, umalis din si Melchor na tila ba walang nangyari. Makalipas ang ilang oras, nagising si Nene na nakatali at napapahiyaw sa bawat paso ng sigarilyo habang humahalakhak si Don Ramon sa kanyang ginagawa. Tulong! Tulungan niyo ako! Tama na, pakawalan niyo ako dito! Napakaingay mo naman. Huwag ka nang pumalag. Masasaktan ka lang eh. Alam mo ba na sa laki ng utang ng tatay mo, hindi sapat ang isang gabi na serbisyo mo? Anong gagawin mo sa akin? Ano ba? Wag! Nanay ko! Ano ba? Yan! Kaya mo naman palang manahimik eh. Batang-bata at napakaganda. Sariwang-sariwa. Hindi na ako lugi sa'yo. Kinabukasan, nagising na lamang si Nene na walang saplot at nananakit ang buong katawan. Dali-dali niyang dinampot ang kanyang mga damit at nagbihis. Wala ni isang tao siyang nakita sa lugar na yon, kaya agad siyang nagtatakbo at pinara ang isang tricycle. Naawa naman ang lalaki sa kalagayan ng dalaga, kaya naman hinatid siya noon sa tapat ng kanilang bahay. Nene, sige na, pumasok ka na sa bahay ninyo. Wala siya sa sariling binuksan ang kanilang tarangkahan. Sobrang nag-alala si Dodong para sa kanyang ate nung mga oras na yon. Hindi niya magawang magsumbong sa ina dahil itinago ng kanyang ama ang kanyang cellphone. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang kapatid na si Nene. Ate, ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Ate, magsalita ka. Bakit may pasa at mga sugat ka, ate? Patuloy naman sa pagpatak ang mga luha ni Nene habang niyayakap ito ng kanyang kapatid. Nagkataon naman na wala doon ang kanilang ama, kaya naisipan ng binata na umalis at umuwi sa kanilang lola para humingi ng tulong. Yun lamang ang tanging alam niya na pwedeng lapitan dahil nasa ibang bansa ang kanilang ina. Sinamantala ni Dodong ang pagkakataon habang wala ang kanyang ama.
Habang inaayos ni Nene ang mga gamit na dadalhin, ay humingi ng tulong si Dodong sa kanilang kapitbahay at tinulungan sila na makasakay at binigyan ng pamasahe. Naawa ang mga yun nang ikwento ng binatilyo ang nangyari. Nang makarating sa probinsya at nalaman ni Lola Edna ang ginawa ni Melchor, ay lalo lamang nadagdagan ang galit nito. Ay, Diyos ko! Kaya pala hindi ako mapalagay. Hayop talaga ang Melchor na yon. Humanda siya. Pagbabayaran niya ito. Tinawagan ni Lola Edna si Remy para ipaalam ang nangyari sa kanyang anak na si Nene. Nay, kumusta siya? Anong ginawa ng hayop na yun sa anak ko? Naghahasa ang anak mo dahil sa hayop mong asawa. Isinugal niya rin pati kaligtasan at puri ng apo ko. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya ito. Ay, Diyos ko! Hayop siya! Mapapatay ko na talaga siya! Kasalanan ko to, Nay! Kasalanan ko ito! Kasalanan mo talaga! Sinabi ko naman kasi sa'yo, bakit ba naman kasi hindi ka man lamang nakikinig sa akin? Huwag ka mag-alala. Panahon na para pagbayaran niya ang mga kasalanan niya. Pati na rin ang walang puso na gumawa nito sa apo ko. Buhay ang magiging kabayaran ng ginawa nila kay Nene. Nung araw ding yun, kailangan kong pagbayarin ng mga taong gumawa nito sa apo ko. Lalo ka na, Melchor. Hayop ka. Paano mo ito nagawa sa sarili mong anak? Ikaw na ama at dapat na pumuprotekta sa kanya. Matitikman ninyo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Ipaparanas ko sa inyo ang dobleng sakit at puot na pinagdaanan ng apo ko. Masahol ka pa sa demonyo, Melchor. Pagbabayaran mo ito hanggang kamatayan. Inilabas ni Lola Edna ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Pinahiran ng langis ang ulo ng dalaga at nilagyan ng gamot ang mga pasa at sugat na natitiyak niyang paso ng sigarilyo. Napapaluha ang matanda na makita ang mga sugat na yun. Patuloy rin ang bahagyang pagdurugo ng dalaginding na labis nilang ikinabahala. Mabuti na lamang at nadala yun sa mga dahon at halamang ugat na pinakuluan at ipinainom kay Nene. Nang mahimbing nang natutulog si Nene at si Dodong na pagod rin sa biyahe, ay sinimulan niya na ang ritual sa pambabarang. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, inuutusan kita, dinggin mo ang hiling ng aking kalooban. Parusahan mo ang mga taong nanakit sa apo ko, sakit na walang paglagyan, mga sugat na magnanaknak at unti-unting kikitil sa kanilang mga buhay. Walang tigil sa pagsusuka ng nakakasulasok na putik at buhangin hanggang sa matuyo ang kanilang lalamunan. Isinusumpa ko, magdurusa kayo hanggang sa tuluyan na kayong mamatay. Patuloy sa pag-usal ng mga salita si Lola Edna na siya lamang ang tanging nakakaunawa. Habang pabigat ng pabigat ang mga salitang binibitawan ng matanda, mas pabigat ng pabigat din ang hangin bumabalot sa buong paligid. Unti-unti ring namamatay ang mga nakasinding kandila sa lugar kung saan isinasagawa ng matanda ang pambabarang. Samantala, nang makita ni Melchor na wala ang mga gamit ng kanyang anak, ay nabahala naman yun, sabay nagtanong-tanong sa kanilang mga kapitbahay. Nagkaisa ang mga yon na kahit alam nila kung nasaan ang magkapatid, ay hindi na lamang sila magsasalita. Napapailing ang mga yon at palihim na minumura si Melchor ng nakatalikod. Ay, grabe! May sapi na yata ng demonyo yung si Melchor. Sinira ang buhay niya pati ng mga anak niya. Walang konsensya. Kawawa naman yung mga bata pati na rin si Remy. Samantala,
Habang kumakain ng hapunan si Ramon ay biglang sumakit ang tiyan nito at parang nasusuka. Nagmamadaling tumakbo ang lalaki sa banyo. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Teka, bakit ganito ang isinusuka ko? Ang baho at... Hindi ito maaari. Tulong! Tulungan niyo ako! Biglang nataranta ang katulong ni Ramon at agad na pinuntahan ang kanyang amo. Nandiri at hindi kinaya ng katulong ang amoy ng sinusuka ng lalaki. Walang humpay ang pagsusuka nito. Hindi na ito lumalabas ng banyo dahil mayat maya ay may umaagos na likido sa kanyang bibig. Boss, okay ka lang? Nagtanong ka pa talaga, hindi mo ba nakikita? Dalhin mo ako sa... saan, boss? Buhay pa ba siya? Patay. Anong gagawin ko dito? Saan ko dadalhin ng buteteng ito? Sa ospital ba o sa punerarya? Parang hindi na humihinga eh. Ang baho. Pati tuloy ako nasusuka na. Kamamatay lang, amoy bulok na agad. Makalipas ang ilang minuto, habang tinatawagan ng isang tauhan ang kanyang mga kasamahan para malaman kung ano ang gagawin sa kanilang boss, ay bigla naman nagkamalay si Ramon. Boss, salamat naman at buhay ka. Mamamatay na yata ako. Dalhin mo na ako sa ospital. Opo. Sandali lang po at tatawag ho ako ng ambulansya. Akala ko ho kasi patay na kayo kaya punerarya ho na tawagan ko. Tarantado ka. Ikaw ang papatayin ko dyan eh. Kinahapunan, nalaman ni Melchor ang nangyari kay Ramon nang ikwento ni Kaloy ang sinabi ng lalaki. Biglang kinabahan si Melchor dahil ilang araw na rin siyang may nararamdaman na kakaiba. Ilang sandali pa, nagsimula na ring magduduwal si Melchor at nagluwa ng malapot na likido na kulay itim. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy nang makita ang nakakadiri at masangsang na amoy na iniluwa ng kanyang kaibigan. Teka, bakit parehong-parehong isinusukan niyo ni Boss Ramon? Hindi kaya binabarang ka rin? Barang? Bakit mo naman naisip yun? Kasi hindi ko lang alam kung naniniwala ka, pero totoo ang barang. Karaniwan kapag may nagawan ka ng kasalanan. May naiisip ka bang pwede may gawa nito? Alalahanin mo pare, baka may atraso ka. Nako, kung ako sa'yo humingi ka na ng tawad o di kaya ay magpa-albularyo ka na bago pa mahuli ang lahat. Biglang natigilan si Melchor at naalala ng lalaki ang kanyang mga anak. Iisa lamang ang naiisip niya na maaaring puntahan ng mga bata. Pumasok din sa utak nito ang matandang si Lola Edna. Natitiyak niya na nagsumbong dito sina Nene at Dodong. Naalala niya na minsan nang naikwento ni Remy ang tungkol sa kakayahang mambarang ng kanyang biyanan. Ano pre, ayos ka lang ba? Bigla ka natahimik dyan ah. Naalala ko lamang si Nanay Edna, pre. Posible kasing siya may gawa nito. Malakas din ang hinala ko na nandun ang mga anak ko. Gusto ko silang puntahan kaya lang siguradong galit sa akin at tingnan mo nga itsura ko. Aabutin pa ba ako ng 1 buwan nito? Ay, magpatingin ka na sa doktor o kung hindi naman, magpa-albularyo ka na habang mas maaga pa. Ay, teka. Bakit ba kasi lumayas yung mga anak mo? Sobrang laki ng kasalanan ko, pare. Alam kong hindi na nila ako mapapatawad. Hindi na naitago pa ni Melchor ang nangyari at naikwento niya yon kay Kaloy. Napamura ang kaibigan sa mga nalaman at hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Melchor sa sarili niyang anak. Pinagsisisihan ko naman ang mga nangyari. Hindi ko sinasadya, pare. Nagipit lang talaga ako. At wala akong nagawa dahil nadala lang ako ng takot kay Boss Ramon. Gabi-gabi akong hindi pinapatulog ng konsensya ko dahil sa kagaguhan ko. Napahamak din ang anak ko dahil sa akin.
Sana mapatawad ako ng Diyos sa mga kasalanan ko, pare. Napakagago mo naman, pare. Anak mo yun eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko naman nakalain na hindi mo pala kayang kontrolin ang sarili mo. Sana pala hindi na lang kita. Huwag mo nasisihin ang sarili mo, pre. Ako may kasalanan sa lahat ng ito, kaya dapat lang siguro na parusahan ako sa mga nagawa ko. Tama ka. Napakagago ko at alam ko, hindi na ako mapapatawad ni Remy at ng mga anak ko. Mamamatay na yata ako mag-isa sa buhay, pre. Samantala, Naipaghiganti ko na ang anak mo. Ginawa kong nararapat gawin para parusahan ng mga taong nagkasala sa kanya, lalong-lalo na magaling mong asawa. Huli na para magsisihan pa tayo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tulungan si Nene na kalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanya. Kailangan ka ng mga anak mo, Remy. Kung maaari lamang ay umuwi ka na. Oo, Nay. Uuwi na ako. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa mga anak ko. Lalong-lalo na kay Nene. Ipapakulong ko siya, Nay. Uuwi ako at haharapin ko siya. Ipamumukha ko sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang asawa at ama. nataon naman na mabait na ang naging amo ni Remy, kaya nang malaman ang nangyari ay agad siyang pinayagan at nagpaabot pa ng tulong. Makalipas ang 1 linggo, umuwi na ang babae sa bansa. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Pagkarating ni Remy sa bansa, ay dumiretso na siya sa kanilang bahay. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa papasok. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago ito pumasok sa loob. Nadatnan niya si Melchor na hirap sa kanyang kalagayan. Remy, asawa ko. Buhay ka pa pala. Kumusta? At anong sabi mo? Asawa? Ang kapal naman ng mukha mo para tawagin akong asawa matapos lahat ng kasalanang ginawa mo. Paano mo nagawa yun kay Nene? Ha? Sumagot ka. Napakawalang hiya mo. Pinatawad kita sa mga pagkakamali mo noon, pero sa ngayon, hindi na kita patatawarin. Sinayang mo lang ang lahat. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Remy, hindi ko ginusto mapahamak ang anak natin. Wala akong nagawa para ipagtanggol siya. Naduwag at natakot lamang ako. Hindi ko sinasadya yun. Maawa ka naman sa akin. Hirap na ako. Maawa? Nagpapatawa ka ba? Para malaman mo, ni katiting na awa, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Wala akong ibang maramdaman para sa'yo kundi galit at panditiri. Tama lang na mabulok ka na at uurin hanggang mamatay ka. Patawad, Remy. Remy, saan ka pupunta? Huwag mo akong iiwan. Remy! Tumigil ka na. Wala ka na ba talagang alam gawin kundi ang magpaawa? Alam mo kung meron man akong pinagsisisihan, yun na yung binigyan kita ng pangalawang pagkakataon para sirain ang pamilya natin at sirain ang buhay ng anak ko. Kaya bitawan mo ako at kapag nandilim ang paningin ko, baka ako pa mismong pumatay sa'yo. Dahan-dahan na binitawan ni Melchor ang kamay ng kanyang asawa at nagpatuloy na lamang yun sa pag-iyak. Matapos ang madamdaming tagpo ni na Remy at Melchor, ay agad na umalis ang babae. Dumiretso na siya sa probinsya kung saan naroroon ang kanyang mga anak. Nang marating ni Remy ang bahay ng kanyang ina, nabitawan nito ang kanyang mga bitbit nang makita si Nene na nakaupo at tulala na nakatanaw sa malayo. Nene, anak ko. Patawarin mo si nanay. Pangako, hindi ko na kayo iiwan. Huwag ka mag-alala, ha? Nandito na si nanay. Hindi ko na kayo pababayaan. Patawarin mo ko, anak.
Bigla na lamang tumulo ang luha ni Nene habang yakap-yakap ng kanyang ina. Napayakap na rin ang kapatid niyang si Dodong at hindi niya na rin mapigilan ang umiyak. Nakita naman ni Lola Edna ang mga tagpong yun na halos dumurog sa kanyang puso. Mabuti naman, Remy, at nakauwi ka na. Tingnan mo nangyari dyan sa mga anak mo dahil sa katagahan mo dyan sa walang kwenta mong asawa. Kung nakinig ka lamang sa akin noon, di sinsanay. Tama na po, inay. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Hindi ko naman ginusto na mangyari ito sa mga anak ko. Huwag niyo na po akong sisihin, Nay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano pa nga ba magagawa natin kundi tanggapin ang pagkakamali mo? Pero hindi ako papayag na hindi ko may paghihiganti ang aking apo. Nay, gusto ko silang ipakulong. Gusto kong hindi na kailangan. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Sa katunayan, patay na ang walang awang humalay sa apo ko. At ngayon, yung magaling mong asawa ang sunod kong papatayin. Walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Nay, sana hindi pa huli ang lahat para maibangon ko ang pamilya ko. Kahit kami na lamang mag-iina, hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari to. Wala naman akong ibang gusto kundi maibigay ang buhay na nararapat para sa kanila, pero bakit? Bakit kailangan mangyari to sa amin? Magpakatatag ka, anak. Lalo na ngayon. Sa'yo huhugot ng lakas ang mga anak mo, kaya higit sa lahat, pilitin mong magpakaina sa pagkakataong ito. Malalampasan mo rin ang lahat. Kahit naman pinagagalitan kita, nandito pa rin ako. Hindi ko naman kayo pababayaan. Samantala, muling dinalaw ni Kaloy si Melchor sa kanilang bahay para kumustahin ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Kumusta na ang pakiramdam mo, pare? Siya nga pala, balita ko, umuwi na raw si Remy. Nagkausap pa kayo? Anong sabi niya? Oo, pare. Galit na galit sa akin ang asawa ko. Kinasusuklaman niya ako at naiintindihan ko naman kung bakit. Hindi ko siya masisisi dahil hindi ako naging mabuting asawa at ama sa mga anak ko. Tatanggapin ko na lang talaga na wala na. Hindi ko na sila makikita pa. Iniwan na nila ako. Pare! Habang tumatagal, palala ng palala ang kalagayan ni Melchor. Halos hindi na siya makabangon sa higaan. Ang mga naaawang kapitbahay na nagdadala ng pagkain at dumadalaw paminsan-minsan ay nasusuka na sa umaalingasaw na amoy ng kanyang mga sugat. Paring Melchor, magpatingin ka na kaya sa albularyo. Baka sakaling matulungan ka pa na gamutin yung karamdaman mo. May kilala akong manggagamot, pwede kitang samahan. Hindi na, pare. Maraming salamat na lang sa pag-aalala. Hindi ko na kayang tumayo at maglakad. Hinihintay ko na nga lamang ang pagkamatay ko eh. Tutal, wala na rin namang kwenta ang buhay ko. Wala naman ang pamilya ko kaya mas mabuti pang... Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kung totoo mang binabarang ka, baka sakaling maawa sa'yo mambabarang. Walang masama kung susubukan mo. Papupuntahin ko na lamang ang manggagamot dito sa bahay mo, ha? Mabait naman yun at pwede kong pakiusapan. Mabuti na lamang may kakilalang manggagamot si Kaloy, kaya agad niyang pinuntahan yun. Medyo may kalayuan pero hindi nagdalawang isip ang lalaki para tulungan ang kanyang kaibigan. Oh, Kaloy, ikaw pala. Ano bang sadya mo't naparito ka? Pwede po ba kayong sumama sa akin para gamutin yung kaibigan ko? Nakikiusap po ako. Maawa na po kayo sa kanya. Hirap na po siya sa kanyang kalagayan. Bakit? Ano nangyari sa kaibigan mo? Mukha pong binabarang siya eh. Ganun ba? Hindi mo ba nabalitaan na matagal ko nang tinigil ang panggagamot? Tumatanda na kasi ako
Hindi na kaya ng katawan ko. Mabilis na akong mapagod. Parang awa niyo na po, ngayon lang po. Wala na kasi akong ibang malapitan na pwede makatulong sa kaibigan ko eh. Ay, siya sige. Papayag akong sumama sa iyo pero hindi ko maipapangako na mapapagaling ko siya. Susubukan ko na lang ang lahat ng makakaya ko. Kinuha ng matanda ang kanyang mga gamit sa panggagamot na noon ay itinago niya sa isang kahon. Nang ayos na ang lahat na dadalhin ng matanda, ay umalis na ang dalawa. Ilang oras din ang kanilang binaybay bago narating ang bahay ni Melchor. Ay, Jesus Mariosep, malala na ang kalagayan ng kaibigan mo, Kaloy. Sukdulan ang galit ng taong may gawa nito sa kanya. Natitiyak ko na malaki ang kasalanan ng lalaking ito. Halos hindi na makapagsalita ng maayos si Melchor. Hindi niya na rin maigalaw ang kanyang buong katawan. Habang kinakausap ni Kaloy ang kaibigan, nagsimula ng mag-usal ng panalangin ang matandang albularyo. Amang makapangyarihan, nananalangin po ako sa inyo na alisin ang sumpa na nakakabit sa taong ito. Ipagkaloob mo sa kanya ang kapatawaran at kagalingan. Itaboy mo ang anumang masamang enerhiya at sumpa na bumabalot sa kanyang katawan. Bigyan mo siya ng lakas ng loob para malampasan ang mga pagsubok na ito sa kanyang buhay. Sa ngalan ng kapangyarihan mo, ipinapaubaya ko na po sa inyo ang kapalaran ng taong ito. Matapos mag-usal ng panalangin ang matanda, ay pinahiran niya ng langis ang buong katawan ni Melchor. Hinipan niya rin ng 3 beses ang ulo nito. Kinuha ng matanda ang bote na naglalaman ng pinakuloang iba't ibang uri ng halamang gamot at ipinainom sa lalaki. Panandalian namang guminhawa ang pakiramdam ng kanyang ginagamot. Pansamantalang lunas lamang ang ibinigay ko sa iyo. Hanggang walang puwang ang pagpapatawad sa puso ng taong may gawa niyan, ay hindi niya babawiin ang sumpa. Panalangin, yan lamang ang natitira mong armas para labanan ang sumpang nakakabit sa iyong katawan. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Sana kay magawa pa nila akong patawarin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Huwag ka lamang makakalimot na tumawag sa Kanya. Paano ba yan? Ako'y tutuloy na at medyo nananakit na naman ang likod ko. Mahirap talaga kapag tumatanda na. Ihahatid ko na po kayo para hindi po kayo mahirapan sa biyahe. Abay, dapat lang. Madilim na at wala akong flashlight. Ayaw ko namang mangapa at gumapang sa daan. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin tumitigil sa pagsasagawa ng orasyon si Lola Edna. Minsan na rin itong pinigilan ni Remy, ngunit hindi yun nagpaawat. Kahit papaano may kaunting awang nararamdaman ng babae para sa kanyang asawa. Ngunit mas matimbang ang galit at awa sa kanyang mga anak, kaya hinayaan niya na lamang ang kanyang ina. Nay, siguro naman ho ay sapat na ang pagpapahirap natin sa kanya. Natatakot lamang ho ako para sa inyo. Alam niyo naman hong meron niyang kapalit. Baka kung mapano pa kayo. Wala akong pakialam kung isanlako pa ang kaluluwa ko sa demonyo. Lahat ay gagawin ko para sa aking mga apo. Kung anumang balik ang mangyari sa mga ginawa ko, hindi ko pagsisisihan yon. Samantala, hindi matiis ni Kaloy na dalawin si Melchor sa kabila ng kalagayan nito. Halos nakatakip na ang ilong ng lalaki kapag dumadalaw siya sa bahay ng kaibigan. Malayo pa lamang ay dinig niya na ang mga nakakabinging tunog ng mga bangaw. Nadatnan niya ang kaibigan na hirap na sa paghinga. Pare, ano nangyayari sa'yo? Sandali at pupuntahan ko yung matandang albularyo, ha? Hihingi ulit ako ng tulong sa kanya. Huwag na, pare. Hirap na ako.
Gusto ko na magpahinga. Hindi ko na kaya. Maraming salamat sa tulong mo. Tatanawin kong malaking utang na loob sa'yo hanggang sa kabilang buhay. Gusto ko na matapos ang paghihirap na nararamdaman ko. Tuluyan ng nalagutan ng hininga si Melchor. Makalipas ang ilang sandali, inilibing na rin yon sa araw ng kanyang pagkamatay. Kawawa naman ang sinapit ni Melchor. Namatay siya na hindi man lang naalala ng pamilya. Naaawa kayo dyan? Karma niya na siguro yun sa ginawa niya sa anak niya. Ang mga taong ganyan hindi dapat magtagal dito sa mundo. Buhay pa'y nasusunog ng kaluluwa sa impyerno. Ay, ewan. Huwag na nga lang natin siyang pag-usapan. Baka multuhin pa tayo ni Melchor dahil pinagchichismisan pa natin siya. Makauwi na at medyo madilim na. Magluluto pa ako ng hapunan namin. Samantala, Nay, wala na raw po si tatay. Kahit ginawa niya yun kay ate, mahal na mahal ko pa rin po siya. Siya pa rin po ang tatay ko. Wala na tayong magagawa, anak. Nangyari na nangyari. Sa ngayon, ipanalangin na lamang natin ang paggaling ng ate mo. Ipanalangin din natin ang kaluluwa ng tatay mo na sana kung nasaan man siya ngayon, pinagsisihan niya na sana ang kanyang mga kasalanan. Habang nag-uusap sina Remy at Dodong, nasa gilid naman nakaupo si Nene at nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. Kahit hindi siya nagsasalita, ay bakas pa rin ang pait sa kanyang muka, dala ng pagkawala ng kanyang ama. Tapos na, Apo. Nakamit na natin ang hustisya. Nagbayad na mga taong nagkasala sa'yo. Isa na lamang ang hinihiling ko ngayon, ang tuluyang ka nang gumaling. Mahal na mahal kayo ni Lola. Niyakap ni Lola Edna si Nene at pinunas ng matanda ang luhang pumapatak sa mga mata nito. Kahit isang salita ay wala pa ring lumalabas sa bibig ng dalaga, pero kitang-kita sa kanyang mga mata na marami siyang nais sabihin. Makalipas ang isang buwan, minabuting dalawin ni Remy ang puntod ng kanyang asawang si Melchor. Sa tulong ni Kaloy, itinuro sa kanila kung saan inilibing ang lalaki. Isinama rin ng babae ang dalawa niyang anak. Sa kabila ng mga ginawa mo, lalo na sa anak natin, gusto ko lang malaman mo na hindi pa rin nawala ang pagmamahal namin sa iyo. Lalo na nung panahon na kapos man tayo ay mabuti ka pang asawa at tatay sa mga anak natin. At gusto ko ring ipaalam sa iyo na pinapatawad ka na namin. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Remy nang kausapin niya ang asawa kahit puntod na lamang ang kanilang nakita. Si Nene naman ay muli na namang tumulo ang mga luha habang hinahawakan ang puntod ng kanyang ama. Malimit pa rin itong magsalita, ngunit kahit wala mang lumalabas na boses sa kanyang bibig, ay marami rin itong sinasabi sa kanyang isipan. Makalipas ang mga araw, linggo at buwan, unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago si Nene. Hindi na ito madalas tulala at malayo ang iniisip. Hindi rin tumitigil sa panggagamot si Lola Edna sa dalaga. Dinadala na rin siya ng kanyang ina sa isang psychiatrist para sa tuluyang paggaling nito. Nay, Dodong, Lola Edna? Anak, nakakapagsalita ka na. Diyos ko, salamat po. Dininig ninyo ang panalangin ko. Maraming salamat po at pinagaling niyo na ang anak ko. Maluha-luha, dala ng labis na saya nang makita ni Remy ang malaking pagbabago ni Nene.
Maayos na nilang nakakausap ang dalaga at kapansin-pansin ang panunumbalik ng sigla sa mukha nito, pati na rin ang kanyang magandang ngiti. Nagpasya si Remy na wag nang bumalik sa dati nilang bahay at doon na lamang sa probinsya ipagpapatuloy ang panibago nilang buhay. Hindi na rin naisip ng babae na muling bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Gamit ang naipong kaunting pera ay nagpatayo siya ng maliit na tindahan sa tabi ng bahay ng kanyang ina. Doon na rin pinagpatuloy ng magkapatid na sina Nene at Dodong ang kanilang pag-aaral. Aba, ang galing ng tindero ko, kain lang ng kain ah. Mukha yatang malulugi ang tindahan ko dahil sa tagabantay kong ito ah. Si nanay talaga, hindi niyo naman ako sinasahuran, kaya ito na lang ang bayad ko. Aba, siningil pa talaga ako. Ano kaya kung pagbayarin kita sa bigas na kinakain mo? Ikaw talaga, halika nga dito, pakurot nga si nanay at pakis na rin sa binatilyo kong napakagwapo. Nay, binata na po ako, huwag niyo na akong kukurutin. O siya, sige, payakap na lamang si nanay. Baka naman po gusto niyo akong isali. Ay, teka, sandali lang. Sasali din ako dyan. Abat, kapag ako'y nagtampo, lagot kayo sa akin. Yon! Ang ganda na naman ng kwentong yon. Dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Boss John TV. Hi kay Minky Aswang Stories. Hello po kay John Paul Lagman, kay Gilbert Dalisay, kay Gina Lee, kay Charito Reyes from Rosario Tan. Shout out din po kay Denise Oliveros. Hi sa De Mayo family from Malaya De Mayo. Hi kay Doug kay Mardy Bakery from Teresita Perez. Hello kay Carlita Nocerale, kay Danilo Candido Jr. Hello po kay Ate Aya. Shout out kay Jamaica Laksina. Hi kay Ryan Alba, Loretta Bobes, Peter Bobes from Elidia Bobes. Hello po kay Bicolanang Magayon, kay Chodolo Tingguha, kay Luzil De Lima. Hi kay Pisyang Molina, kay Mr. Arman Stories. Hello po kay Becca HC, kay Erickson Morris from Barner Baki. Hi po kay Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb. Hello rin po kay Evelyn Baula, kay Sionificacion. Hello po kay Resel Galope, kay Richel Adapon, kay Paula Tan, kay Matsarol, kay Lady Dam, kay Corazon Ingay. Hello po kay Alondra Mig Kampong, kay Femisa. Hello po kay Hilda Gabuya. Shout out kay Hazel Alcontin, kay Mariam Bautista, kay Tita Tessie. Hello po kay Micah or kay Mika, kay Jessica Rojas, Erica Ember, kay Pafla Roblox, kay Betty Velasco. Hi kay sa Imperial Family from Maria Grace Grefaldia. Hello po kay Lynn Zaagodo, kay Marilyn Dumagsa. Shout out sa Kadusale at Padillo family from Mavilin Padillo. Hi kay Cassandra Cory, kay Catalea Soto. Shout out kay Evelyn Reyes, kay Jaren Beter, kay Ramil Fariolin. Hello po sa Mangre Commissary, Manilyn, Marjorie, Jaya, Bernadette, Genevieve, Aljon at sa lahat ng Shaki Mangre of Tapia General Trias Cavite from Jessie Pangadiin. Hello po kay Angelis Gudilosao. Hi kay Kimberly Caballero, kay Mariam Duca, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello kay Riza Ann Teguhanon, kay Mira of Lipa, Batangas, kay Baby Dang Cordero. Hi po kay Shagala Mary sa Kakalda family from Connie Kakalda. Hi kay Gay Somodio, kay Virginia Pontillas, kay Asodisen Cerila. Shout out kay Elizabeth Pamintuan, kay Hana Maylin Sesgundo. Hello po kay Doris Estander, kay Mel Santarita,
kay Roslyn Labajo, kay Divina Alaban Mirambil, kay Josephine Dordas from Patrick Dordas. Hi kay Bruha Wildcats Kuting, meow. Hello po kay Mary Grace David, kay Judith Susada, kay May Megs, kay Willie May Jamio. Hello po kay Filipina Palsario, kay Cliven Dubalan, kay Margie Banosong, kay Dabadilla, kay Alma Naong. Hello po kay Manny Maniego, kay Crystal Jade Gonzalez, kay Jenny Lazarito, kay Beth Mercado, kay Maricel Barredo. Hi kay Beth and Ernie Rosales, Irene and Omi Anilio, kay Baby Cabral, Christy Ryan, and Kiel from Tita Estela da Silva. Hello po kay Marites Nalika, kay Turks Ornido Canyeso. Hi kay Mea Espiritu sa AAJ Garment ng Dapdap Tarlac. Hi Joanne, Melanie, Alex at Nanay Evie. Hi po kay Lance Tupas, Fred Castro from Abel Hipolito. Hi po kay Pureza Tagiwalo, kay Timothy Gabriel sa AAN Official. Sa Kinya 114, hi kay Chrisgel Mamado, kay Maria Galoes. Hi kay Dimples Yumi, kay Bon Juvie Holo, kay Christine Joy Parcutila, kay Mary Grace Saturnino, kay Jeneline Hobilia. Hi kay Hannah Maylin Sesgundo, sa Fontanilla at Matias family from Abigail Fontanilla. Hello po kay Analie Vallega, kay Corazon Cacalda. Hello sa Galedo family from Babes. Hello po sa Baga Foro, Nene. Kay Cat Burglar Cutie. Hi kay I Love Traveled, kay Cecil Vlog, kay Natividad Tolibao, kay Pasiano Guerrero. Hello kay Paquito Rosario Tan, Vivian Escando, kay Jesus Kamangian from Jack. Hello kay Sari Loldan, kay Eileen Garcia. Hi kay Yam Kisha Elizabeth Hardinil, kay Jonko from Annalie Jong. Hi kay Mary Grace Grefalja, kay Russell Galope, kay Emily Cusino, kay Lynn Ferrer TV. Hi po kay Noemi Garcia Pabunan, kay Genevieve Virtusio, Mary Jane Canal. Hello po kay Linda Ledesma. Hi kay Sang-o, kay Maylene Benicio Canja. Hi kay Johnny Mendoza from Brandon Bus. Hello po kay Marisa Abelio at kay Irish 24. Para po sa mga hindi natin nabanggit, marami pa po tayong video, nililista lang po lahat ni Enteng. Kung nasan man po kayo, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa Kwentong Enteng. Mag-iingat po kayo, alagaan po natin ang ating mga sarili para sa mas matagal pa nating pagsasama sa Kwentong Enteng.